Late na naman ako ngayon kaya ito, kauupo ko lang dito, hindi pa nga ako nagbibihis, naka-duty uniform pa ako pero mamaya na ako magbihis. So, magandang gabi sa ating lahat. Dito gabi na kasi dito 10 o'clock na. Well, 10 minutes to 10. Mamaya na ako magbihis. Kasi pag nagbihis ako baka hindi na ako mag-record dahil itutulog ko na lang. Parang nahihiwagaan na talaga ako sa mga sinasabi ni Amy Marcos. Ang dami niya ng mga sinabi na tumatak sa isipan ko na laging nagkakatotoo. Hindi ko maintindihan kung ito ba si Amy Marcos ay talagang nasa kakampi ni BP Sara o parang siya yung espiya. Hindi ko magets. Kasi lahat kasi ng sinasabi niya kakatotoo. If my memory serves me right, kasi ang una kong napapansin noon sa kanya is yung sa PI, sa People's Initiative. 'Di ba siya yung unang nagsiwalat na merong pinaplanong PI ang kampo ni Tamba at nag-umpisa na silang magpakalat ng mga tao ng napuntahan tong mga far-flung area para papirmahin ang mga tao doon na kunyari ayuda. Pero ang totoo nun, para sa People's Initiative, yung kanilang pag-sign na parang pumapayag sila na mangyari itong PI. So, nalinlang ang iba sa mga kababayan natin, lalo na yung mga mababa yung aral, na bigla na lang pumirma. Di ba marami yung nagreklamo sa Senate hearing na yon noon na nagsisisi sila at binabawi nila yung kanilang pagpirma dahil hindi nila alam yung kanilang pinirmahan. Kasi ang sabi sa kanila ng mga riding in tandem na nagpapapirma ay tungkol na ito sa ayuda, yung mga AKAP, TUPAD, AX, di ba? Yung mga ganon. At hindi nga nagkamali si Amy Marcos. Ilang linggo lang nakalipas bago pumutok tong balita na nagpapakalat na si Romualdez ng mga tao, yung mga riding in tandem na sinasabi, pumutok itong PI na talagang merong People's Initiative na ginagawa ang kampo ni Martin Romualdez at siyempre ni PBBM dahil nga 'di ba si BP Sara ang unang nakarinig na nagtatalo si Amy Marcos at sa kanyang ading tungkol doon sa People's Initiative. Nagsisigawan sila, di ba, sabi ni BP Sara, at English ang ginagamit ng salita sa pag-aaway nila, magkapatid. At another na nare-recall ko na sinabi ni Amy Marcos ay yung mga blanco sa budget. Sa kanya din natin yan narinig. Siya yung maingay pagdating dyan sa blanco na merong ipinapakalat na ganito, mga hokus-pokus sa budget at nangyari din, 'di ba? Lumabas ang GAA na may mga blanco yung siniwalat ng isang congressman from Mindanao na si nakalimutan ko na itong congressman na kasama ni PRD minsan sa kanyang programa sa Gikan sa Masa para sa Masa. Ay, nakalimutan ko. Basta yung Bisaya na taga Davao, part of Davao na congressman, na siyang nagsiwalat ng mga blanco. At doon sa programang Gikan sa Masa para sa Masa, inisa-isa yan nila PRD o sa programa ng podcast ng Baste, ng podcast ng social media ni Baste. So marami po ang mga isiniwalat ni Amy Marcos na talagang nagkakatotoo. Ang iniisip ko lang, mga kababayan, excuse me. Ang iniisip ko, sino yung insider ni Amy Marcos sa loob ng Malacanang? Bakit nalalaman niya ang lahat-lahat na mga plano
ng administrasyon. Siyempre ang administrasyon natin hindi lang si Marcos, 'di ba? Hindi lang si BBM kundi si Tamba at saka si FL at yung kanila pang mga galamay. Sino yung insider ni Amy Marcos na nalalaman niya lahat ang mga nangyayari? Another thing, yung very fresh from our ears and eyes, siya rin ang kauna-unahang nagsabi with confirmation na si Boying Rimulya ay iluluklok sa ombudsman ilang araw na lang, sabi niya. Merong mailalagay, sabi niya, merong itatalaga na ombudsman si Boying Rimulya. At hindi rin nagkamali. Nangyari. Di ba? Nangyari. Even itong kay Bato, isa ito sa mga pronouncement din ni Amy Marcos noong galing siya sa Hague, nung sumama siya sa, I think birthday yon ni BP Sara. Meron akong napanood sa kanya ng mga ambush interview ng mga vloggers doon sa Hague na yun nga, meron siyang naririnig-rinig na si Bato de la Rosa ay kasama nga sa mga hahainan ng warrant of arrest. At ito na naman ngayon, mangyayari na. Mangyayari na, hindi man siya official, sabi ni Boying, pero once na idaan yan sa proper o maaaring reductive, di ba? Kasi pwede naman redact ng mga ICC, yung mga impormasyon, pwede naman nila hindi kasi yung nangyari na kay PRD di ba? Huli na, nung nakita natin na nasa website yung pangalan ni PRD, nahuli na siya. I mean, isinuko na siya bago natin nakita sa website. So, nangyari ulit itong mangyayari kasi posible yan kasi hindi naman nila pinapakinggan yung ating mga judiciary court, kundi lagi nilang pinanindigan yung Article 59, di ba? So next na sinabi, ito ngayon lang, ito na ngayon, ipa-flash natin. Galing ito sa Net25, pero meron talaga siya video. Pero hiramin natin tong galing sa Net25. Panuorin natin. Ito talaga daw mangyayari. Nako, oo. Sino yan? Pakinggan natin. Si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino hindi na po magpapaloko. So ma'am, pamilya na tinakot ay kay Gutesa, kay Orly Gutesa. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. So nakita na siya ma'am? Ha? Si Gutesa nakita na po? Basta, oo. Basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo. Asahan ninyo. Tinakot ng tinakot. Tapos, yung mga gustong magsalita pa ay itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Pero ang buong kapulungan nalalaman ng katotohanan. Nakita naman natin ang daan-daang namatay sa flood control. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga mukha ng mga gumawa. Ma'am, sino yung nasa likod ng pananakot? Sorry. Nasa likod ng pananakot? Oo naman. Sino? Sino, ma'am? Sino? Hindi ko alam. Yung mga kaya manakot at yung mga takot na sila ang madadali. Naku po. Diba? Akala ko tinanong, sino ma'am yung nasa likod nyo? Joel Villanueva. Si ano pala, red na red, birthday girl. Birthday pala ni Senador birthday Amy. ni Senadora Amy Marcos. Oo. Happy birthday po, Sen Amy. Ang bigat nung announcement niyang yun, ha? Magbabaligtaran daw po ang mga testigo. So, sa madaling salita, nagapang si Gutesa? Yun ang sinasabi nila. May hinuha na ganon. Kasi ang sabi ni Mike Defensor, ganun din, di ba? May worry siya tungkol sa pamilya. Ang paliwanag naman ni Amy, tinakot yung pamilya. Kaya magbabaligtaran na ng mga testimonya nila.
Hindi ko pa alam kung sino pa yung ibang testigo. Ah, So, yun pala. Kaya pala nung isang araw sinabi ko, paano Sa palagay ko, yung iba pang testigo na sinasabi ni Aimee Marcos, yung mga kasamahan din ni Gutesa, yung iba pang mga Marines na naging close-in bodyguard ni Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Yes, kahit wala si Zaldico sa Pilipinas, pwede niyang gamitin ang kanyang money to hire mga, alam naman, ang daming pwedeng i-hire. Latagan lang ng 1 million, pwede na. Pwede nang takutin yung pamilya ni Gutesa. Ganun yun. Kaya, kung magkatotoo itong sinasabi ni Aimee Marcos, kasi again, wala pa siyang sinabi na hindi nagkatotoo, talagang magre-recant ito si Gutesa. At again, hindi natin alam kung sino talaga ang insider ni Aimee Marcos. Bakit alam niya na magre-recant si Gutesa? Bakit alam niya na may nananakot kay Gutesa? So yun po ang kanyang mabigat na pasabog na mangyayari ito. Kasi parang wala din naman silbi kasi kahit magdakdak si Aimee Marcos, mapipigil ba ang pag-recant ni Gutesa? Hindi. Kung sakaling mag-recant, feeling ko lang, hindi pa rin mapipigil kahit nagdakdak ahead of time si Aimee Marcos na magre-recant itong mga testigo na allege ng mga mabibigat na paratang. Hindi yun well, narinig natin, alam natin na dapat may mangyari, dapat hindi matuloy, pero meron bang pipigil dito na hindi mag-recant si Gutesa? Hindi, wala. Kasi alam niyo kung bakit. Mas makapangyarihan sa pera itong mga nananakot kay Gutesa. So mas pipiliin siguro ni Gutesa na mas safe yung kanyang pamilya kasi idinadama yung pamilya niya buti sana kung siya lang, 'di ba? Sabi naman niya 'yan. Buti sana kung siya lang, kung kasama na ang mga anak, asawa na tinututukan, sabi ni Aimee Marcos, at tinatakot. Siyempre, sa ngalan ng kanyang pamilya, magre-recant na lang siya kahit labag sa kanyang kalooban. Pero ang dapat bantayan nating mga Filipino, yung unang mga pahayag ni Gutesa na halos magkakapareha sa mga pahayag ng mga Diskaya na idinadawit ang pangalan ni Martin Romualdez at saka ni Zaldico papuntang Malacanang. Siyempre, kasi na-mention din yung mga executive secretary. So, wala nang mangyayari. Wala nang mangyayari sa ating bansang Pilipinas. Bumaba na naman ang ating GDP ngayon. Kanina yata yung balita na napanood ko. Lalong walang mga nagtitiwala na mga investors, nag-aatrasan dahil sa gulo nitong flood control anomaly na wala namang napapatunayan. Puro imbestiga, puro press con na hindi mabilang-bilang ang press con. Wala nangyayari. Kung mangyayari itong recantation, lalong babagsak ang ating ekonomiya kasi, well, parang wala namang kwenta yung pag-ICI, yung Blue Ribbon, wala pa rin nagawa. Kasi babaliktad to si Gutesa at yung iba pang mga baka maaring sila Diskaya, bumaliktad na rin, di ba? So ginagamit ngayon nila Martin Romualdez, nila Zaldico, yung kanilang pera. At dito sa mga pahayag ni Aimee Marcos, napapansin ko na ang pinagdidiinan niya lang may kasalanan dito si pinsan niya. Hindi talaga niya idadawit si Ading. Pero gano'n na rin tuwing pangalanan niya ang administrasyon, sino ba ang nasa administrasyon? Hindi ba yung Ading niya? So, pero ingat na ingat siyang madawit ang kanyang Ading. Pero sa totoo lang, wala na. Si PBBM, ewan ko na kung anong bansa meron tayo. 2025 lang ngayon. 26, 27, meron pang 2 years, mahigit si PBBM. Sa 2 years na yan, marami pang mangyayari. Sa ganitong klaseng pamunuan ni PBBM na halos hindi na nga siya pinapansin,
ano pa ba ang nangyayari sa Pilipinas? Sana mag-resign na lang siya. Dito na lang, maramdaman na lang niya, graceful exit na lang sana. Kasi tingnan nyo, wala nang halos may gusto sa kanya. Tingnan natin to. O, ayan. Ayan o. Walang-wala sa kalingkingan si PBBM. Ito muna ta kay BP Sara. Ayan o, bata to ha. Oh, mga bata. Meron pa. Meron pa. Ito pa guys. Tingnan natin to. Ito talaga, napaka-sweet nung batang lalaki. Humalik kay BP Sara. Ayan o. Sabi niya, ma'am. Oh, di ba? Ulitin natin. Sabi niya, ma'am. Lakihan natin. Ayan o. Ma'am. Yun, napaka-sweet. O, diba? Napaka-sweet ng bata. O, meron pa. Ito yung wala sa kay PBBM. Hi to Vice President Sara Duterte. I just wanted to say thank you for going to my mom's hometown in Binalbagan. Thank you for the love and support, and I'm really looking forward to see you in the future. And God bless you. My name is Gavin Lucatero from United States. Yung papa naman ni BP Sara. Na-miss lang natin to, kaya kailangan ito paulit-ulit nating ipamukha sa kay PBBM para mag-resign na siya, mag-courtesy, mag-graceful exit na lang siya para mahalin pa siya ng mga tao, hindi na ipipilit pa niya na mamuno na hindi na kaya. So, eto, tingnan natin. Ganito talaga sila, oh. Diba? Ganyan talaga sila. Makatao, makabansa, makamamayan, maliit ka man o malaking tao, ganyan sila. Well, malaking tao, yan ang iniiwasan ni PRD dahil hindi siya gaano sa mga oligarch. Ayaw niya. Ayaw niya ng suhol-suhol para sa utang na loob. Alam niyo, wala na. Si PBBM, hindi na siya pinapansin. Parang sabi nga ni Rowena Guanzon, ni Atty. Guanzon, nagmumukha na siyang TING. TANG. TENGA. Ayun, di ba? So, tingnan natin dito. Ito yung ano dito ni Rowena Guanzon. Ni Atty. Rowena Guanzon. Alam mo, awa na ako dyan kay BBM, nagmumukha na talagang tanga. Ayan. O, diba? Hindi kasi siya lapitin ng mga tao. Dahil siguro, mga nasa alta sila, nasa pamilyang mayayaman, mahirap lapitan. Kaya hindi mo makita na konektado yung puso niya sa mga ordinaryong Filipino, unlike BP Sara and PRRD and the rest of the Dutertes who are in politics. Very sila, humble, simple, and from their heart yung kanilang pagpapakita ng simpatya sa mga tao at tulong nila. So yun po. Ay nako. So abangan natin itong recantation ni Guteza. At least alam na natin na this recantation plan na gagawin ni Guteza ay hindi mula sa puso, kundi magre-recant siya dahil sa takot na madamay ang kanyang pamilya, mga anak at asawa. So yun po, yan po yung ating aalamin at dapat obserbahan. At siguro dahil dito nga si Mr. Guteza ay galing sa opisina ni Senator Marcoleta, at alam naman natin si Senator Marcoleta ay INC,
Siyempre, bilang isang INC member, hindi nila pwedeng pabayaan ang kanilang kapatid, kanilang mga kapatiran na basta-basta na lang maliitin ng ninuman na alam naman nilang magkakapatiran na naninindigan si Senator Marcoleta para sa katotohanan. So yun po, maraming salamat and good luck sa mga rallies na inyong aatinan, lalo na yung mga taga-INC. So this is your host, my name is Waray, saying bye for now and see you again on our next Bye.